Sabi na nagpupo kami dito sa malapit sa Bakawan. Pagtatanggal nga ng lambat ang susunod namin ginagawa pagkatapos ng pupo. Pahirapan nga sa pagtatanggal ng lambat lalo na't low tide. Nasasabit kasi ang lambat sa mga bato-bato at ang daming nasasamang mga aragan. Sa pagtatanggal nga namin ng mga lambat ay may mga nakukuha pa din kami mga isda. Isa nga dito ay itong puffer fish o tinatawag sa aming butete. Itong may tinik-tinik nga ang inuulam nila papa at ang ginagawa lang ay nihaw o pinaasiman. Mas mailap nga ang mga isda pag ganitong may araw kaya lahat ng isda ay nakatago na sa mga batuhan. Meron nga din tong parang pansit na ang tawag sa amin ay baris-baris at lukot naman sa Bisaya. Nakadikit nga lang to sa mga bato o sa mga seagrasses dito sa dagat. Kilawin nga ang madalas na ginagawa dito pero parang may nakita ako na ginugulay din. Sinasabi nga ng ilan ay isa daw itong seaweeds pero may nabasa kasi ako na isa itong itlog. Madami ang seaweeds din na pwedeng ulamin at gulayin mga day. Sa pagkukuha nga ng seaweed ay mas maganda pag low tide ang tubig para kitang-kita ang mga ito. Nakita nga namin si nanay na kumukuha ng mga balbalulang ay kumuha na lang kami para may mailagay sa dinengdeng. Sakto nga sa mga isang ginuha namin ay ihawin na lang para sob na naman ang pangulam. Isa nga itong balbalulang ang paborito kong nilalagay sa dinengdeng lalo na pagbunga ng malunggay. Madami-dami na nga ang ganito dito sa amin at pagkukuha ka ay dito lang sa tapat namin. Meron nga din mga kulot at gurama na talagang nagsisilabasan nga ito pag summer. Mga 12 PM na nga dyan at sobrang na ang init kaya dali-dali na nga kami pinakukuha ang mga lambat. Ako na nga ang nagbubuhat sa mga lambat at nilalagay ko nga ito sa rakit. Wala pa nga akong almost